Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko, mga tagapag-inig ng salita ng Diyos. Sa lahat po na nagmamahal sa Diyos, kayo po ay makinig pong mabuti. Ang aking pong ibabahagi ay ang pamagat. Bakit nga ba napakahalaga ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan? Ano ba ang mapapala ng isang tao? Ito po ang ating aalamin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang mga salitang iniwan ng ating Diyos na tanging batayan ng katotohanan at pananampalataya ng lahat ng tao. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Puspusin mo ko ng iyong banal na Espiritu, maging ang mga nakikinig ng iyong banal na salita. Ipuhin mo kanilang mga puso at isipan, buksan mo kanilang espiritu na pag-iisip upang malaman nila ang katotohanan, ang iyong mga salita. Ang salita mo ay katotohanan. At ang banal mo espiritu ang siyang aming marinig, ang iyong boses, Panginoon, Panginoong Jesucristo. Malayang kumilos ang banal mo espiritu sa oras na ito. Salamat po, Ama, na nasa langit sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun na nga po ang ating topic. Bakit nga ba napakahalaga ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan? Ito po ang ating basahin sa Roma 1 verse 16 hanggang 17. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So ito pala ang hangarin ng ating mahal na Diyos na nasa langit, ang Diyos Ama na nasa langit, upang magkaroon ng kaligtasan ang lahat at hindi po tayo mapahamak o ang ating mga kaluluwa, maging Hudyo o Hentil o Griyego, na tulad natin, at upang ituwid tayo sa ating mga kamalian kung tayo ay haharap sa Kanya na dapat ay maging banal dahil ang Diyos ay banal. Upang maging katulad rin niya tayo na maging banal talaga. Dahil pala sa magandang balita ay magiging matuwid ang isang tao. Magiging banal. Tuturuan tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. At para mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Buhat pa noong una hanggang wakas, at dahil sa pananampalataya kay Jesus, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, ibig pong sabihin, ayon sa ating pananampalataya na mayroong pag-ibig o passion, paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa na makikita sa ating buhay, ay makakapasok po tayo sa Kanyang kaharian at makakasama ng palagian ng Panginoong Diyos na banal na nasa langit at makapangyarihan sa lahat. So kaya kung ating maaalala na aking mga ibinahagi tulad ng sa John 3 verse 16, so dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, ang lahat ay sa pananampalataya natin kay Jesus ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi tayo mapapahamak, lalo na ang ating mga kaluluwa, na hatulan ng Diyos sa huling paghuhukom ayon sa ating mga ginawa. Sa Roma 10 verse 17, dito po tayo magkakaroon ng pananampalataya. Sa mamagitan ng salita ng Diyos ay magkakaroon tayo ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng nilalaman ng Biblia
ang tao ay magkakaroon ng kaalaman, kapayapaan, pag-ibig, at kapangyarihan na buhat sa ating Diyos. Kabutihan at kabanalan. Ito po ay matatagpuan lang natin sa banal na aklat, kundi sa ating Diyos na nasa langit. Magitan ng Espiritu Santo na kanyang hiningahan ang banal na aklat, na walang iba kundi ang Biblia. Nadadalhin ito hanggang sa wakas ng kanyang buhay. So, yung mong kabutihan, kabanalan na ating tatamuhin mula sa Panginoong Hesus ay dadalhin natin ito hanggang sa wakas ng ating buhay. Na umasa sa Panginoong Hesus sa kanyang mga pangako na nakatala sa banal na aklat na walang iba kundi ang Biblia at wala na pong iba. Huwag na po kayong mag-atubili na makinig. Na hindi kayo makinig, dapat po kayong makinig. At magbasa po tayo ng Biblia araw at gabi sa Joshua 1 verse 8. Sa gayong giginhawa po tayo at magtatagumpay sa buhay. Kung alam lang ninyo ngayon kung bakit napakahalaga nito sa bawat tao. At dahil sa pananalig kay Jesus ay malalabanan na natin ang mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. So magkakaroon po tayo ng authority ng kapangyarihan mula kay Jesus na sa pagka-cash out natin ng mga masamang espiritu. Sa sobrang mahalaga po ito sa bawat tao, ang banal na aklat ng Diyos. Ang turo ng Panginoong Jesucristo. Tulad ng ating Ama na nasa langit, kapag sumusunod tayo sa Kanya, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, at ipinamumuhay natin ito, hindi ba tayo ay pagbibigyan niya? Siya ay napakabait, mapagmahal, maunawain at banal na Diyos. Agad na niyang ipagkakalob ito sa atin kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, kapag tayo ay humihingi sa Kanya at gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa. So, yun lamang po ang ating topic sa ngayon. Naway may napulot kayong aral sa oras na ito at nabuksan po ang inyong puso't isipan kung bakit nga ba napakahalaga ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Kayo pong lahat ng may sakit, ipatong niyo ang inyong kamay sa may parte ng inyong sakit. At ang sakit ninyo sa pangalan ni Jesus, kayo ay gagaling. In the mighty name of Jesus, sa tulong ng Banal na Espiritu Santo at ng Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos.